Article 145, Assignment to Non-Household Work. No house helper shall be assigned to any work, commercial, industrial, or agricultural. Si Tuesday Vargas ay isa sa mga pinakatanyag na personalidad sa larangan ng aliwan sa Pilipinas. Sa iba't ibang aspeto ng kanyang pagkatao, bilang komedyante, aktres, mga awit at host, napatunayan niya ang kanyang pambihirang galing at adaptabilidad sa mga napakabilis na pagbabago ng industriya ng showbiz. Ngunit bilang isang tao na nasa entablado at kamera ng taon-taon, hindi rin ligtas ang kanyang buhay sa mga hamon, pagod at personal na pakikipaglaban. Sa kabila ng mga tagumpay at pagkilala, ang kasalukuyan niyang sitwasyon ay muling pinag-uusapan sa publiko dahil sa kanyang tapat at pambihirang paghingi ng trabaho sa social media bilang tugon sa kanyang mga hamon sa industriya at sa buhay. Ipinanganak noong 9 ng Nobyembre 1980 sa Sampaloc, Manila. Ang tunay na pangalan ni Tuesday ay Marizel Sarangelo Placido. Lumaki siya sa isang ordinaryong pamilya sa Maynila at nag-aaral sa Manila Science High School, isang eskwelahan na kilala sa mataas na akademikong pamantayan. Mula sa murang edad, ipinakita na niya ang kanyang talento at pagkamalikhain, lalo na sa pagkanta at pag-arte na nagbukas ng daan para sa kanyang pagpasok sa mundo ng aliwan. Sa kanyang kabataan, hindi naging madali ang pagharap niya sa mga personal na hamon. Noong siya'y 12 taong gulang pa lamang, na-diagnose siya na may high functioning autism o ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, na nagbibigay linaw sa kanyang pagiging aktibo at sakdal na talino kahit sa murang edad. Ayon sa kanya, ang pagkakaroon ng ganitong kondisyon noon ay hindi gaanong naunawaan, lalo na sa mga kababaihan, kaya't kinailangan niya mag-isa na hanapin ang paraan para ito ay pamahalaan. Sa kabila ng intelektual na kakayahan, nagkaroon siya ng mabigat na hamon sa personalidad at pakikipag-ugnayan sa ibang mga nag-aaral. Ang kanyang karanasan sa buhay bago pa man siya sumikat ay makikita rin sa kanyang patuloy na pagsusumikap at pagiging pagbigay ngalan. Bilang isang tapat na ina, naranasan niya ang mga pagkakataon kung saan siya ay tumanggap ng iba't ibang trabaho upang mabuhay at mabigyan ng pangailangan ng kanyang pamilya. Ang mga karanasang ito, bago pa man ang kanyang pagiging sikat, ay nagpayaman sa kanyang karakter at pagkatao. Nakalunan ni ginamit niyang inspirasyon sa kanyang mga palabas at karakter na ginampanan sa telebisyon at pelikula. Ang pagkakapasok ni Tuesday Vargas sa showbiz ay isang bunga ng kanyang determinasyon, talento at malawak na interes sa sining. Matapos makapagtapos ng pag-aaral, unti-unti siyang nakapasok sa industriya ng telebisyon at pelikula noong kalagitnaan at huli ng dekada 90 at simula ng 2000s. Sa mga unang taon ng kanyang karera, lumabas siya sa iba't ibang proyekto at palabas bilang guest o supporting cast na nagbigay sa kanya ng karanasan at exposure sa kamera at entablado. Hindi may kakailan ng kanyang unang malaking oportunidad ay ng kanyang pagpasok sa telebisyon at pelikulang may malawak na audience. Lumabas siya sa mga seryeng tulad ng Gulong ng Palad at Bituing Walang Ningning at kalaunan ay mas lalong nakilala sa kanyang mga pelikula kabilang na ang Here Comes the Bride noong 2010 na mas lalong nagpangat sa kanyang pangalan sa industriya. Bukod sa kanyang mga pagganap sa telebisyon at pelikula, aktibo rin siya sa entablado at musika. Bilang frontwoman ng dance punk band na Top Junk, ipinakita ni Tuesday ang kanyang kakayahan bilang isang mga awit at performer. Ang kanyang talento ay hindi lamang limitado sa pagpapatawa kundi pati na rin sa larangan ng musika at pag-awit, na karagdagang nagpatingkad sa kanyang pagkilala sa publiko. Sa pag-ikot ng kanyang karera, hindi siya nawala sa mga proyekto sa iba't ibang istasyon at palabas, kabilang mga programa sa GMA Network, TV5 at ABS-CBN noon. Ito'y nagpapakita ng kanyang versatility at kakayahang mag-adapt sa iba't ibang uri ng proyekto. Hindi malinaw sa mga mapagkakatiwalaang sources kung sino eksakto nakadiskubre kay Tuesday Vargas sa industriya ng showbiz. Hindi tulad ng iba pang mga artista na may malinaw na mentor o scout na nagpauna sa kanilang pagsikat, ang kanyang pagpasok ay masasabing bunga ng natural na pag-usbong ng kanyang talento, pagsusumikap at patuloy na pagganap sa iba't ibang gawain sa entablado at sa likod ng kamera. Sa murang paglihok niya sa mga programa at pelikula, nakuha niya ang atensyon ng mga casting directors at producers batay sa kanyang kakayahan at personalidad. At sa kalaunan ay naging kilalang personalidad na sa komedya at telebisyon. Ang kanyang career trajectory ay halos typical sa maraming mga artista na nagsimula sa maliit na partes at unti-unting umangat dahil sa kanilang dedikasyon at galing sa craft. Ang kasikatan ni Tuesday Vargas ay bunga ng kombinasyon ng kanyang likas na talento, husay sa pagpapatawa at kakayahang umangkop sa iba't ibang format ng aliwan. Bilang isang komedyante, nakilala siya dahil sa mabilis na pag-iisip, natural na pagiging entertaining at relatable sa mga manonood. Ang kanyang mga gumaganap na karakter ay kadalasang puno ng puso at humor na nagbibigay sa kanya ng isang matatag at loyal na base ng tagahanga.
Dagdag pa rito, ang kanyang galing sa musika, pag-host at pag-arte ay nagbigay sa kanya ng maraming oportunidad na lumabas sa mga palabas at proyekto na may malawak na audience. Ang kanyang kakayahan na pagsamahin ng komedya at sining ng karakter portrayals ay nagbigay daan sa kanya upang hindi lamang kilalanin bilang isang komedyante, kundi bilang isang mahusay na all-around performer. Ang pagganap niya sa mga pelikula at telebisyon ay nagpatibay sa kanyang reputasyon at nagbigay ng mga papuri mula sa mga kritiko at kapwa-artista. Dahil dito, nakilala siya bilang isang respetadong personalidad sa industriya na hindi lamang nakatuon sa pagpapatawa, kundi pati na rin sa malawak na hanay ng mga gawain sa showbiz. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa entablado at telebisyon, ang personal na buhay ni Tuesday Vargas ay hindi rin ligtas sa pagsubok. Sa edad na 21, naging single mother siya habang nagpapatuloy sa pagbuo ng kanyang karera. Ang pagiging isang ina at mga responsibilidad na kaakibat nito ay nagbigay sa kanya ng karagdagang lakas at pagsisikap upang mapagtagumpayan ang mga balakid ng buhay. Ang kanyang buhay pag-ibig ay nagdaan din sa iba't ibang hamon at hindi palaging naging madali. May mga pagkakataon na ang mga relasyon niya ay nagdulot ng sakit at stress na nagambag sa kanyang malalim na introspeksyon at pagpapaunlad ng sarili. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nanatili siyang determinado at hindi sumuko, na nagpatunay ng kanyang kakayahan na magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Noong 2010, ikinasal si Tuesday Vargas kay Coy Placido sa isang seremonyang Kristiyano sa Boracay. Subalit pagkatapos ng ilang taon, naghiwalay sila matapos ang 14 na taong pagsasama. Sa kalaunan, nagkaroon siya ng bagong relasyon na nagpapakita ng kanyang patuloy na pagharap sa buhay pag-ibig sa mas bukas at matured na pananaw. Sa buong karera ni Tuesday Vargas, hindi rin siya nakaligtas sa mga kontrobersiya at pampublikong usapan. Isa sa mga ito ay ang insidente kung saan tinawag siyang boba sa isang viral online post matapos ang kanyang mga pahayag tungkol sa generational gap at Gen Z. Bilang tugon, marin niyang ipinagtanggol ang kanyang sarili na nagsabing ang kanyang mga sinabi hindi dapat baluktutin o labis na husgahan ng wala sa konteksto. At binigyan din ng mensahe ng pag-unawa at respeto sa pagitan ng henerasyon. Sa iba pang mga pagkakataon, naging masinsinan din ang kanyang panawagan laban sa korupsyon sa bansa. Sa isang Facebook post noong Setyembre 2025, hinikayat niya mga kapwa-artista na manindigan at gamitin ang kanilang impluwensya upang labanan ng mga anomalya at katiwalian, lalo na kaugnay ng mga proyekto at serbisyo publiko. Bukod sa mga ito, ang pagbabahagi niya ng kanyang personal na karanasan sa mental health issues ay nagdulot ng malawak na diskurso tungkol sa stigma, kahalagahan ng suporta at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng open dialogue tungkol sa kalusugang pangkaisipan sa Pilipinas. Ang kanyang matapat na pagpapabot ng kanyang karanasan, kabilang ang mga diagnosis, therapy at pakikipaglaban sa Generalized Anxiety Disorder, PTSD at Panic Disorder ay nagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa marami. Ngunit nagdala rin ito ng mga isyong sensitibo na kailangang harapin ng publiko at media. Noong Pebrero 2026, muling naging usap-usapan si Tuesday Vargas na mag-post siya sa social media na naghahanap ng trabaho, hindi lamang para sa mga proyekto sa showbiz kundi pati sa iba pang marangal at disenteng gawain. Sa kanyang post, mariin niyang binigyang diin na siya ay hindi humihingi ng pabor kundi naghahanap ng trabaho na malinis at marangal at handang gawin ito ng buong husay. Ipinahayag niya na siya ay bukas sa mga oportunidad bilang host, aktres, mga awit, public speaker at maging sa likod ng kamera o mga gawaing tulad ng pag-coordinate at styling ng mga event o pagpipinta. Sa kabilang dako, mayroon siyang pinaghuhugutan na dahilan sa kanyang apela. Ang pagkawala ng regular na trabaho sa showbiz at ang pangangailangan na magkaroon ng tuloy-tuloy na kita para sa kanyang pamilya. Sa kanyang follow-up posts, ipinaliwanag niya na bagamat may ipon siya, bilang isang ina na may responsibilidad sa pamilya, ninais niya lamang magkaroon ng stable at maayos na pagkakakitaan upang tugunan ang mga gastusin at pangangailangan nila. Ang kanyang publiko at tapat na apela ay nagudyok ng napakaraming suportang mensahe mula sa fans at kapwa-artista. Marami ang nagpahayag ng paghanga sa kanyang pagiging totoo at walang pagmamayabang sa paghahanap ng trabaho sa isang industriya na kilala sa sobrang kompetisyon at hindi palaging garantisado ang mga proyekto. Hindi rin nawala ng kritisismo ang kanyang post, kung saan may ilang mga netizens ang nagtanong kung bakit niya ginawa ito sa social media o kung ito na ba ang tanda ng pagbaba ng kanyang status sa showbiz. Bilang tugon, mariin niyang binigyang linaw na ang kanyang post ay bunga lamang ng kanyang pagsisikap at hindi pag-angkin ng anumang karapat-dapat sa iba. Sa kasalukuyan, si Tuesday Vargas ay patuloy na aktibo sa social media at sumusulong sa kanyang advocacy sa mental health awareness at transparency tungkol sa buhay ng mga taong nasa entablado. Bagamat hindi rin siya kasing laganap ng dati sa telebisyon at iba pang mga mainstream na proyekto,
Nananatili siyang isang respetadong personalidad sa showbiz at patuloy na mayroong mga taga-suporta. Ang buhay ni Tuesday Vargas ay isang kahangahangang kwento ng pagsusumikap, galing at katatagan. Mula sa kanyang murang pagsisimula sa industriya, pagtuklas ng sarili at mga hamon sa personal na buhay, hanggang sa kanyang kasalukuyang hamon sa pagkuha ng trabaho at pagpapatuloy ng showbiz at iba pang larangan. Ipinakita niya ang tunay na diwa ng pagiging resilient at deterministic na tao. Ang kanyang pag-amin ng sariling kahinaan at ang kanyang paghingi ng tulong at oportunidad ay hindi isang tanda ng kahinaan kundi isang patunay ng kanyang pagiging tunay, tapat at handa na yakapin ang anumang hamon ng buhay.